Hello, magandang hapon sa inyong lahat. Ako nga pala si Andy Fernando at ngayong araw is December 6, 2023. Ngayong araw is dadako na naman tayo sa panibago nating topic at ang Bible verse natin ngayon sa ating devotion ay Romans chapter 10 verse 17. So, yun, bago tayo magsimula, gusto ko lang mag-share or sana pray ko na habang tumatagal ay dumami na yung mga Christian or yung mga taong nananampalataya kay God para mas dumami yung maligtas or mas lumalim yung relasyon nila kay God and malaman nila yung ginawa ni Lord or yung kagandahan ng ito pala yung benefits na kilala mo si God, ito pala yung mga matututunan, mag-guide ka sa araw-araw. Yun, kumbaga napakasarap sa puso and sarap sa pakiramdam nung ganong panahon. Tapos ngayon is dumako naman tayo sa ating Bible verse, Romans chapter 10 verse 17. Consequently, faith comes from hearing the message, and the message is heard through the word about Christ. Yun, yung kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at ang pakikinig naman ay pangaral para kay Kristo. Yung pananampalataya natin kay God, parang ang sarap makinig, ang sarap matuto, magbasa. Tas yung sinasabi dito na yung kumbaga yung pagbabasa natin, yung pag-aaral natin ng mga Word of God, hindi yun para sa may masabi lang natin na eto, nagbabasa ako ng Bible, ito yung dapat gawin. Dapat naman talaga siya gawin, pero may benefits na makukuha dito is yung true, yung makikilala natin siya, tapos maliligtas tayo, tapos ikakaganda to ng buhay natin. Yung pag-aaral ng mga salita ng Diyos, parang ito yung parang magiging guide natin sa araw-araw na matututo tayo o malalayo tayo sa mga masasamang gawain. Yung mga masasamang gawain dito sa mundo, parang bigyan na lang papasok sa isip natin yung mga magaganda na dapat nating gawin. So yun, dumako naman tayo sa ating kaaralan or dun sa ating teaching. Sa ating teaching, meron ulit pong tatlong bahagi. Una sa ating kaaralan is faith come from the hearing, reading, and watching. Yun nga yung kakasabi ko lang nung unang panahon, parang nung unang panahon ang baba pa nung literacy na rate or yung mga ilan lang yung tao na marunong magbasa, magsulat. Siguro yung mga tao lang na is yung mga nabiyayaan ng magandang buhay o yung mga mayayaman, pero madaming mga dating alipin na hindi marunong magbasa dati nga, di ba? Parang maraming pinapatay kasi gusto lang i-translate yung mga nasa Bible, pero para lang mabasa nila yon kailangan nilang magbuhos ng buhay or pag nahuli sila ganon. Pero ngayon, di ba, parang ang swerte na nung sa panahon natin ngayon excuse me, ang swerte sa panahon natin ngayon kasi ngayon napaka ganda na napaka technology na, napakalago na ng technology natin, napaka improve na nung panahon natin ngayon. Hindi na marami na yung tao na marunong magbasa, magsulat, makinig, matatalino na yung mga tao ngayon. Ngayon yung parang ginagawa natin ngayon, kagaya ng sinabi kanya, devotion, YouTube, inaaral ko yung true pakikinig, natututo ako. Itong mga salita ng Diyos, binabasa ko yung Bible, natututo ako sa Word of God. Pero yung ginagamit ko yung video and pinapost ko sa YouTube para yung mga natututunan ko mapakinggan din ng iba, ma-watching din or mapanood din ng iba. Di ba, ang dami ng natutunan, napaka-lago na ng mundo natin, swerte na natin. Tapos yung pangalawa naman is the seed of faith grow in the soil of God's word. Yung yung pananampalataya natin, yung para siyang seed. Example na lang natin is yung buto, di ba? Buto or yung seed. Pag
tinanim mo yan, or hindi mo pala, una pala is, pag hindi mo yan tinanim, hindi yan lalago. Papalagyan mo sa may bato, gano'n, hindi yan bubunga or lalago. Pero pag once na tinanim mo yan or nilagay mo din sa matabang lupa, lalago yan at bubungay ng sobra. Kagaya nung pananampalataya natin, kung yung faith natin is hindi natin itatanim or ilalagay dun sa mga salita ni God, hindi tayo lalago or mananatili yung faith natin is pang mundo or ma-influensyan tayo ng mga pang earth na gawain. Tapos yung pangatlo naman is God's word is the fire that melts even the hardest of heart. Yung salita ng Diyos ay yung parang parang apoy yan. Kahit na gaano katigas na bagay, masusunog at matutunaw. Ganun makapangyarihan yung salita ni God. So ngayon naman, parang parang ang goal lang natin or yung mission na lang natin is yung i-share natin sa family natin and friends or sa iba yung mga salita or matutunan natin kay God, para yung relasyon na meron tayo is mabahagi rin natin, magkaroon din sila ng relasyon na kagaya nun, para sa ikaalago ng buhay ang faith nila and maligtas sila in the future. Ngayon naman is dumako tayo sa application. Meron din tatlo. Una is yung saturate yourself with God's word. Yun, parang ang laking tulong nung saturate na mga salita ni God sa buhay natin, para laking pansin lang natin is yung mga Christian or yung mga laging nagbabasa ng Bible, para ang laki ng pagbabago nila sa buhay nila. Hindi kagaya dati nung hindi pa nila kilala si God. Napaka galing, napaka solid itong saturate word of God. Pangalo is plant your faith in the soil of the God's word. Yung faith kasi hindi natin pwedeng pabayaan yan or sabihin natin na magbabasa akong Bible once a month or kung kailan natin maisipan. Hindi lalago yan kung hindi natin araw-arawin. Parang itatanim, kung hindi natin itatanim sa salita ng Diyos yan lagi, hindi lalago yan. Kagaya ng halaman, di ba, pag hindi mo dinilagan, hindi lalago yan. Pangatlo is yung last is expose your family and friends to God's word. Yun, ilapit natin yung mga family natin, yung kaibigan natin sa mga salita ng Diyos, or ilapit natin yung sa kanila yung Panginoon para sa kanila. Tapos yun, sa discussion naman natin, why is it necessary to saturate ourselves with God's word daily? Yun, ang sagot ko dito is para lumago tayo or makilala natin si God. Kasi para sa atin naman to, hindi naman to para sa iba, para sa atin to and para sa kinabukasan ng lahat. Tapos meron na akong dito, prayer. Tapos yung prayer naman dito is nasa notes ko, sinulat ko siya galing tong prayer kay Pastor Russell Ocampo. Babasahin ko to. Father, please fill me with your word. Saturate me, fill me with your wisdom. Give me discipline and consistency. It is my desire to plant my faith in your word. Let my faith grow according to your word. Please use me to expose other people to your word. Please give me opportunities to share the gospel even through social media. It is my joy to see people coming to Jesus through me. Use me in Jesus' name. Amen. Yun, maraming salamat sa panonood and abangan nyo pa po yung mga video na ipapost ko and daily devotion tong ginagawa. Maraming salamat po. God bless.